Greetings mga kababayan, no? Sa mga hindi pa po nakakilala po sa akin, at ngayon pa lang po nakapagpanood, no? Hindi pa napag-subscribe, no? Ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila 4th Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan, no? Sa ating mga videos, huwag po nyo may consider na isang legal opinion, bagkus consider or discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong compelling legal issues, always consult your lawyer in your community. Alright? Bago tayo magpatuloy, okay? Oh, by the way, no? I would like to take this opportunity again, no? Sa mga avid viewers po natin, subscribers na palagi pong nagpapalo sa atin, no? To mention a few, no? Sila si Nelsita, Constantino, si Moonflower. Marami pong iba, hindi ko po talaga, pasensya na po kayo kung hindi po kayo nababanggit. But there are a lot of you and I would like to express my sincere appreciation, no, sa inyong pag-follow. Malaking encouragement po, no, sa tulad po namin na ito'y ginagawa po nating isang advokasya, no, upang sa ganun ang ating mga kababayan ay may matutunan at mayroon din silang kaalaman sa batas dahil palagi nating sinasabi, lamang na pag may alam sa batas. Okay? So, thank you very much sa mga subscribe. Sa hindi pa po, no, always i-click na po ninyo ang subscribe na like and notification bell upang sa ganon, no, ay pag meron tayong mga videos, update ay ma-inform kayo. And paki-click din yung share so that your friends, relatives, or your acquaintances, no, ay may be able to watch our videos at sila din ay magkaroon po ng opportunity at may mapulot sila sa ating mga napag-uusapan. Okay? Sabi natin lagi, no, ay lamang na pag may alam sa batas. Okay. So, harinawa, no? Saan man kayo naroroon, mga viewers po natin, no? Kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? And I hope all is well, no? At ligtas po kayo sa anumang kapahamakan. Ang ating pong, bago tayo magpatuloy, ang ating pong maxim for today ay para dagdag kaalaman ay yung salitang laches. Ano ba yung mga laches na palagi nating narinig at palagi ko pong sinasabit na babanggit po yung laches na yan sa inyong mga katanungan. Lalo na, actually po, ang laches po is simple lang ibig sabihin yan. Ay, pag kayo ay natutulog sa pansitan at tinutulugan ninyo ang inyong karapatan sa matagal na panahon, let's say, 20 years or 30 years, okay, na tinulugan ninyo, ay anumang karapatan o rights ninyo na mayroon man kayo sa isang bagay, sa isang property, ay maaring mabaliwala po ito, mabubura po ito sa ilalim ng prinsipyo na laches. Kasi po, pinaparusahan po ng batas ang taong ay natutulog sa pansitan at tinulugan yung kanyang karapatan at hindi niya na-exercise on time. Okay? So po ang ibig sabihin ng laches. Kaya po, kung kayo po ay may karapatan, no, huwag po ninyong tutulugan nito na maghintay kayo ng bukas, next year na, next month. For all you know, baka papasok na po ang prescriptive period nito. Ang prescription po is a mode of acquiring or losing one's right. Yung laches naman po, okay, ay mas masahol pa ho yan sa prescription because pag nagkaroon ng laches, hindi na po pwedeng ibalik yan. Ang prescription usually po 10 years, no, sa mga real rights or 30 years, no. Pag sa laches po pag more than 20 years or unreasonable period na hindi po na-exercise yan, no, ng sino mang may right holder, ay ito po ay tuluyan ng mawawala pagkait ng batas sa inyo. Kaya wag po nating kalimutan, pag may rights, always exercise your right as early as possible. Okay. Alright, ang ating pong tatalakayin ay sulat po sa atin ni Romero Moroza. Okay, sabi niya dito, meron daw siyang house and lot, no? At sila'y kinasal noong 1986. Okay, namatay yung asawa niya in 2011. So, kung titingnan ninyo, nung sila'y kinasal,
ang family code ay hindi pa effective. Ang family code ay effective lamang noong August 3 ay 1988. So, kinasal sila 1986. So, ibig sabihin nito, and in the absence of prenuptial agreement, yung kanilang property relation is governed by the conjugal partnership of gains. Okay. So, alin sa batas nito, anumang properties na acquired ninyo during marriage, no, is considered part of your conjugal partnership of gains. Yan po. Pag sinabing conjugal, of course, kayo po ang may-ari na mag-asawa. 50-50 po kayo. Okay? Sorry for that. Now, sabi niya, nag-acquire sila ng loan. I hope tama pagkaintindi ko, no? Kasi hindi maliwanag dito kung kailan ka ba nakapag-acquire ng loan, no? But assuming, no, sa kwento mo kasi, nag-acquire kayo, nag-asawa kay 2011, so nakapag-acquire kayo ng loan sa Pag-ibig for 700,000. Okay? Ngayon, nagpagawa kayo ng 2-story house. Okay? Ngayon, mula nung namatay si Mrs., so ibig sabihin yan, from the time na during the buhay pa si Mrs., I would surmise dito sa kanyang kwento, ay ito ay isang conjugal property. Okay? Ngayon, nung namatay na si Mrs., okay, that means in 2011, namatay yung asawa niya. Okay? Pinagpatuloy niya ngayon yung installment yung kanyang house and lot sa Pag-ibig. Okay? So, in short, ang tanong niya dito ngayon yung bang installment niya na ibinigay from binayad na 2011 hanggang 2020, ay bahagi ba ito ng conjugal property? Kasi siguro kayo sa nalilito kasi sabi nga natin, the property relation of spouses is terminated upon the death of the spouse. So halimbawa, kung conjugal property yan, okay, yung kanilang conjugal property is automatically extinguished matapos pag namatay na, okay, ang isa sa kanila. And that means, magkaroon ng liquidation nito o settlement of estate nila. Ngayon, ang tanong niya dito ngayon, so in short, no question na yung house and lot na nabili nila at nag-loan sa Pag-ibig is a conjugal property. Okay? Ngayon, tandaan din po natin na yung mag-asawa ay nag-enter into meron silang contract of loan dito sa Pag-ibig. In short, nagkaroon sila ng contractual obligations. Now, yung contractual obligation nila is attached to the real or real property. So, this survives, no, the death of the spouse. Kasi, ito po sa lupa, nakasurvive po ito kahit na namatay na sila, dapat may contractual relation sila. In short, mayroong pwede pang maghabol ang sino mang may claim dito sa estate ng kanyang asawa, to the extent of doon sa kanyang conjugal share. So, sa katanungan mo ngayon, okay, ay ang pananaw ng Batas Pinoy dito ay yung installment na naihulog mo 2011 hanggang 2020, okay, ay kasama yan sa liability ng inyong conjugal property. Ang sino mananagot po dyan ay siyempre yung estate ng inyong asawa. Now, dahil ang pinangbayad na ninyo dyan ay yung inyong, siyempre wala nang contribution si Mrs., okay? Ang inyong share na lang ninyo, that could be subject to reimbursement, no? From the estate of your spouse, no? Pagkaroon na ng settlement, no? Settlement ng estate niyo. So magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate. Kasi doon, tinitingnan doon kung sino ba yung may liability, okay? Kung may liability yung asawa, okay? Kung may claimant ito, okay? Ay maaring hindi po applicable. Kung maghabol man yung binabayaran ninyo, well, maaring magiging judicial settlement of estate ang applicable sa inyo, okay? Now, but ang pananaw ko dyan is that you are entitled to be reimbursed doon sa pera mo na hindi na, ang ginamit mo dito presumably, hindi na bahagi ng inyong conjugal funds. Kasi po, ang conjugal funds po kasi is yung sa inyong mag-asawa, no?
So, yan po ang aking pananaw dito. So, settlement ng estate ninyo, one half of that, no, is your conjugal share. Yung natirang kalahati, yung po ang estate ng inyong asawa, at ito po ay pagpaparte-partihin ninyong mga compulsory heirs. Sino yun? Mga anak ninyo at saka yung surviving spouse. Okay? So, yung po ang inyong yung inyong gagawin, at yung na-reimburse, yung inyong nahulog na mula from 2011 to 2020, ay yan po ay subject to reimbursement po yan from the estate of your deceased spouse. Okay? Yun po ang pananaw ng inyong lingkod. So hanggang dito na lamang muna tayo. No? I hope nabigyan kayo ng perspektibo sa inyong usapin, no? At harinawa, no? Sa mga kababayan natin na similarly situated, ay magkaroon din po kayo ng aral, no? Dito sa ating talakay sa episode na ito. Hanggang dito na lang muna tayo, no? At maraming salamat sa inyong pagtangkilik, no? And I hope to see you in the next video. Hanggang sa muli, and God bless.